Kabanata 1031. Hindi inaasahan ni Severin na ganoon kakumpiyansa si Chelsea sa kanyang ganda kaya tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Nagsimulang kabahan si Chelsea nang makita niyang sinusuri siya nito. 2 hakbang siyang umatras na may takot. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ngumiti si Severin. Tinitingnan ko lang kung bakit ka ganoon kakumpiyansa sa sarili mong itsura, gayong hindi ka naman kasing ganda ng 2 babae ko. Ikaw, halos himatayan si Chelsea sa galit. Sanay na siyang kumpiyansa sa sarili niyang kagandahan dahil maraming mayayamang lalaki ang nanliligaw sa kanya noon. Iniisip niyang baka sinasadya lang ni Severin para makuha ang atensyon niya. Bigla siyang ngumiti. Kahit kailan hindi ako maniniwala sa'yo. Pero siguraduhin mong huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, at pumasok sa kwarto ko ngayong gabi. Kapag ginawa mo yun mas pipiliin ko pang tapusin ang buhay ko para lang hindi mo magawa ang gusto mo. Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa'yo, sagot ni Severin bago umakyat sa itaas. Halos himatayan ulit sa galit si Chelsea. Buwisit. Sumunod siya paitaas habang minumura ito sa isip niya. Di nagtagal, pinili ni Severin ang kwartong katabi ng kay Chelsea. Sa pamamagitan ng paraan hindi ko nasisilipan ang usapan dahil inayos na ng tatay mo ang mga tauhan niya ang gagawa noon, at tiyak na mas pamilyar sila sa lugar. Pwede mo akong puntahan kung gusto mong lumabas, pero siguraduhin mong kumatok muna, at hintayin mong sabihing pumasok ka bago mo buksan ang pinto. Nakapamewang si Chelsea at iginalaw ang mga mata. Huwag mong sabihing natatakot kang may makita akong hindi dapat makita. Nag-aaral ako ng alchemy sa libreng oras ko, kaya nag-aalala ako na baka maistorbo ako kung bigla kang pumasok, sagot ni Severin ng magaan. Talaga, hindi ka naman mukhang marunong sa alchemy. Naisip iyon ni Chelsea ngunit hindi na pinatagal ang isip niya. Kahit pa marunong siya, baka nasa panimulang antas lang gaya ng first grade low rank o medium rank. Sa totoo lang, iniisip niyang baka nagsisimula pa lang siya at hindi pa masasabing alchemist. Maraming tao ang gustong maging alchemist pero kakaunti lang ang nagtatagumpay. Lalo na yung nakakarating sa antas ng first grade high rank o second grade alchemist, ay mabibilang lang sa kamay. Kaya naman binasura niya ang sinabi ni Severin bilang isang walang kwentang pantasya. Sige kung ganoon, wala pa naman akong planong lumabas. Pero ikaw din, ganun din ang gawin mo. Kumatok ka muna bago ka pumasok sa kwarto ko, sabi ni Chelsea. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kwarto niya. Pagod na pagod siya sa buong araw. Bukod pa doon, basang-basa siya ng pawis dahil sa takot na naranasan niya sa paliparan. Kaya ang nais niya ay makaligo at makapagpahinga. Ngunit dahil sanay siyang mag-isa, nakalimutan niyang i-lock ang kanyang pintuan matapos isara ito. Inilapag niya ang kanyang bagahe sa gilid, umupo sa kama, at tinawagan ang matalik na kaibigan para mag-usap ng matagal. Pagkatapos ng tawag, hinanap niya sa bagahe ang kanyang sexing lingerie at hinubad ang suot niyang damit bago pumasok sa banyo na dala-dala ito. Pagdating doon, inilapag niya ang lingerie sa gilid at binuksan ang shower. Samantala, balak sanang matulog muna ni Severin bago mag-alchemy. 10 minuto pa lang ang lumilipas nang bigla niyang marinig ang sigaw ni Chelsea. Nagulat si Severin at agad na tumalon mula sa kama papunta sa kwarto ni Chelsea. Miss Chelsea, ayos ka lang ba? Tanong niya na may pag-aalala. May ipi sa loob ng banyo. Sa sandaling iyon, laking gulat ni Severin nang makita si Chelsea na tumatakbo rin palabas ng banyo dahil sa takot. Hindi sana iyon magiging problema kung hindi siya hubot-hubad. Anong ginagawa mo sa? Natigilan si Chelsea nang makita si Severin na nakatayo sa loob ng kanyang kwarto, pero agad niyang naalala na sa katabing kwarto lang ito nakatira. Mabilis siyang tumingin sa kanyang sarili at agad na namula ang kanyang mukha. Sa susunod na segundo, tumakbo siya sa kama at hinayla ang bedsheet para ipantakip sa kanyang katawan. Anong tinitingnan mo? Manyok ka, paano ka nakapasok dito? Napatigil sandali si Severin. Pagkatapos ay pilit siyang ngumiti habang nagpapaliwanag. Akala ko may masamang tao na nagtatago sa kwarto mo nang marinig kong sumigaw ka kaya agad akong pumasok para iligtas ka. Namula ng todo ang mukha ni Chelsea. Nakita mo ba ang kahit ano kanina, tanong niya ng mahina.
Kaunti pero huwag kang mag-alala. Madilim naman ang ilaw dito kaya hindi ko masyadong nakita ng malinaw, sagot ni Severin ng nahihiya. Halos mabaliw si Chelsea sa narinig. Pumadyak siya sa sahig at sumigaw. Hindi mo nakita ng malinaw. Iyon ba ang gusto mong makita ng malinaw? Maging malinaw ka sa sagot mo, hayop ka. Nakita mo ba o hindi mo ba nakita kahit ano kanina? Sige, nakita ko ang lahat, sagot ni Severin na may mapait na ngiti. Lumayas ka. Tinitigan siya ng masama ni Chelsea. Ang hirap mo namang magsabi ng totoo. Tinitigan lang siya ni Severin na walang magawa. Bakit hindi mo ulit itanong sa akin ang tanong mo? Arg! Halos sabunutin ni Chelsea ang sarili sa inis. Nakita mo ba o hindi kahit ano? Pinilit niyang itanong habang nakakagat ang mga ngipin. Hindi, wala akong nakita, sagot agad ni Severin nang walang pag-aalinlangan. Lalong naiinis si Chelsea. Kahit nakita mo man o hindi, bawal na bawal mong sabihin ito kahit kanino. Itinaas ni Severin ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, Miss Chelsea, nangangako akong hindi ko sasabihin kahit kanino kung gaano kaliit ang. Tumigil siya at tumingin sa dibdib ni Chelsea. Sagad na ang inis ni Chelsea. Ang tandang lalaking ito ay hindi marunong manahimik. Tinitigan niya ito ng masama. Lumayas ka. Sige. Masaya akong walang masamang tao na nagtatago sa kwarto mo. At huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino ang nakita ko kanina, sagot ni Severin na may hiya habang papalabas na. Teka, pinigilan siya ni Chelsea bago pa siya makalabas. Lumingon si Severin. Akala ko pinaalis mo na ako. At sa tingin ko hindi tama na manatili pa ako rito kung maliligo ka, o baka naman gusto mong panuurin kitang maligo. Haha, ang galing mo rin magbiro. May ipis sa banyo. Pumunta ka at patayin yun. Napangiti si Severin ng mapait habang papunta sa banyo. Paano ka natatakot sa ipis, mas malaki ka pa doon? Buwisit ka, babae ako, tugon ni Chelsea sabay tapak ng paa. Hindi nagtagal at mabilis na pinuksan ni Severin ang ipis. Lumabas siya ng banyo at sinabi, Miss Chelsea, naalis ko na ang ipis. Pwede ka nang maligo ng panatag. Ipinamiwang ni Chelsea ang mga kamay niya. Sige, nabilasan mo at lumabas ka na ng kwarto. Pagkalabas ni Severin ng kwarto, agad na tumakbo si Chelsea para i-lock ang pinto. Napabuntong hininga siya ng maluwag bago ibinato sa kama ang bedsheet na nakabalot sa kanya. Nakakainis. Wala pang lalaking nakakita sa akin ng hubad. Dapat nga magpasalamat pa siyang siya ang unang nakakita. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang dibdib. Buwisit. Hindi naman talaga sila ganoon kaliit, di ba? Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung gaano kalaki ang sa asawa niya. Samantala, bumalik si Severin sa kanyang kwarto ngunit hindi niya maiwasang maalala ang nakita niya kanina. Nagsimula siyang mainip pero agad niya itong inalis sa isip at humiga para matulog. Makalipas ang 1 oras, bumangon siya at inilabas ang kanyang alchemy furnace upang magsimulang mag-refine ng mga alchemical peel. 3 oras ang lumipas at nakagawa siya ng 12 high-rank alchemical peel. Sa patuloy na pagsasanay, mas lalo pang gumanda ang kalidad ng mga peel na ginawa niya. Pagkatapos niyang iligpit ang kanyang alchemy furnace, may kumatok bigla sa pinto. Pasok, sabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Chelsea. Nabighani agad siya sa amoy ng alchemical peel pagkakita pa lang sa loob ng kwarto. Huminga siya ng malalim at napuno ng galak ang kanyang mukha. Wow! Ang bango ng mga halamang gamot, nakakagaan ng pakiramdam. Galing ba ang amoy na ito sa alchemical peel? Totoo bang nagawa mo talaga ito? Ngumiti si Severin habang kumislap ang gintong liwanag sa kanyang mga mata. Mabilis niyang napansin na level 5 Profound Master lang si Chelsea. Sa isang iglap, agad niyang inilabas mula sa kamay ang isang first grade high rank peel. Hetong sayo, hindi ko sinadyang pumasok sa kwarto mo kanina. Tanggapin mo ito bilang paghingi ko ng tawad, sabi niya. Natahimik si Chelsea. Pilit na niyang kinakalimutan ang nangyari kanina ngunit ngayon, muling binanggit iyon ni Severin. Ngunit biglang nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang peel. Diyos ko, ito ba ay first grade high rank peel? Hindi ka ba nagbibiro na ibibigay mo talaga ito sa akin? Tingnan mo, may mga linya pa sa ibabaw kaya sigurado akong elite quality ito. Ngumiti si Severin. Gusto mo ba o hindi? Ibabalik ko ito kung ayaw mo.
Siyempre gusto ko, hindi naman ako tanga. Ang pill na ito ay perpekto sa antas ko ngayon. At saka sabi mo pambayad mo ito sa nangyari kanina, di ba? Kaya ituturing ko na lang itong bayad sa magandang palabas na naibigay ko sa'yo. Masayang kinuha ni Chelsea ang pill mula sa kamay ni Severin at maingat na itinabi para ligtas na maiingatan. Hindi napigilan ni Severin na matawa sa reaksyon niya. Pagkatapos niyang suriin ito, napansin niyang medyo nag-ayos pa ng itsura si Chelsea. Bakit ka nga pala naparito ngayong oras? Oras na para kumain ng hapunan. Hindi ka ba nagugutom? Sagot ni Chelsea. Niligtas mo ang buhay ko kanina kaya naisip kong ipasyal ka at ilibre sa hapunan. At saka, nasa bahay kita kaya tungkulin ko ring maging mabuting tagapag-alaga. Napatingin si Severin sa bintana at napangiti ng alanganin. Madilim na pala. Sobrang naging abala ako sa pag-refine ng pills na hindi ko na malayang lumipas na ang oras. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Pagkatapos noon, bumaba ang dalawa. Napansin agad ng mga bodyguard sina Severin at Chelsea nang makalabas sila ng mansyon. Lumapit ang kapitan kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Tiningnan muna ng kapitan si Severin bago nagtanong. Miss Chelsea, lalabas po ba kayo? Samahan na lang namin kayo para masiguro ang kaligtasan ninyo. Iwinasiwas ni Chelsea ang kamay niya. Hindi na kailangan. Ligtas na ako kapag kasama si Severin. May lihim na pagkagusto ang kapitan kay Chelsea at madalas siyang kasama nito saan man siya magpunta. Naiinis na talaga siya sa presensya ni Severin, at mas lalo pa nang piliin ni Chelsea si Severin kaysa sa kanya. Nagdilim ang mukha niya at pinagdudahan si Severin. Hindi ako sigurado kung kayang protektahan ka ng lalaking ito, Miss Chelsea. Tingnan mo, ang payat at mapatla niya. Hindi na ako magtataka kung ikaw pa ang mapilitang magprotekta sa kanya. Lumingon si Severin sa kapitan. Huwag kang mag-alala. Pumayag na si Ginoong Richard na ako ang magsilbing bodyguard ni Miss Chelsea sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, sinuri niya ako ng maigi. Ang kapitan, na isang level 9 Profound Master, ay mapanlait na tumawa. O talaga, bakit hindi na lang tayo maglaban dito para makita ko kung gaano kakagaling? Kamakailan lang naging third-tier upper-class family ang mga Maddox, kaya naman kahanga-hanga na umabot na sa antas na iyon si Kieran bilang isang level 9 Profound Master. Hindi na kailangan dahil napakababa ng antas mo. Baka masaktan lang kita, sagot ni Severin ng pabiro. Mas lalong nagngit-ngit ang kapitan kay Severin. Ikinuyong niya ang kamao at agad na sumiklab ang kanyang espiritual na enerhiya. Kieran, ano bang ginagawa mo? Panauhin natin si Severin. Hindi ko papayagan na saktan mo siya, sigaw ni Chelsea na aligaga. Masamang tinitigan ni Kieran si Severin bago lumingon kay Chelsea. Miss Chelsea, tuturuan ko lang siya ng leksyon dahil sa kay-abangan niya. At saka nag-aalala ako sa kaligtasan mo. Ano bang magagawa niya kung mapahamak ka? Huwag kang mag-alala Miss Chelsea. Hindi siya makakagalaw laban sa akin sabi ni Severin. Hayop kang mayabang. Tingnan natin kung paano mo haharapin dito. Sabay na humakbang sina Kieran at Severin, ngunit bago pa makagalaw si Kieran, naramdaman niyang nabalot na siya ng hindi nakikitang presyon ng hangin na nagmumula kay Severin. Imposible para sa kanya na makagalaw pa sa ganung kalagayan. Lalo pang lumakas ang presyon hanggang sa mapilitan siyang lumuhod. Pinagpawisan ng husto ang kanyang noo at matinding takot ang makikita sa kanyang mga mata. Napakalakas niya. Posible na nasa antas na siya ng isang warrior emperor. Kabanata 1035. Kieran. Sigaw ng mga tauhan ni Kieran. Nagulat din sila kung gaano kalakas ang hindi nakikitang presyon ng hangin. Gayunpaman, nakontrol ni Severin ang presyon ng hangin upang kay Kieran lang ito nakapokus kaya hindi naapektuhan ang kanyang mga tauhan. Kahit ganoon, ramdam nila ang matinding enerhiya na ibinubuga ni Severin at alam nilang wala silang laban sa kanya. Ako, sumusuko na ako. Sigaw ni Kieran. Alam niyang totoo ang kakayahan ni Severin. Ngumiti si Severin, at sa isang isip lamang, nawala ang presyon ng hangin. Umupo si Kieran sa lupa ng malakas at nakahinga ng maluwag. Tara na, Miss Chelsea, wika ni Severin na may ngiti. Sige. Sagot ni Chelsea habang tumingin muna kay Kieran bago sumunod kay Severin palabas ng compound.
Nakatitig lamang si Kyron sa dalawang papalayong figure. Pagkaraan ng sandali, tumayo rin siya. Ano ba talaga ang antas niya? Ang presyon kanina ay nakakatakot na sobrang lakas. Hindi na nakapagtataka kung bakit hiniling ni Ginoong Richard na siya ang magprotekta kay Miss Chelsea. Tiyak na ligtas siya kung ganyan kalakas ang kasama niya, sabi ng isa sa mga tauhan ni Kyron. Tiningnan siya ni Kyron at galit na nagsalita, iyan lang ba ang iniisip mo? Hindi pa nga natin kilala ng lubusan si Severin. Paano kung manyak pala siya? O kaya may masamang balak? Nagkatinginan ng mga tauhan ni Kyron bago sila napangiti ng walang magawa. Hindi sila mga tanga, kitang-kita nilang nagseselos lang si Kyron kay Severin. Hindi nagtagal, nakarating sina Chelsea at Severin sa isang plaza. Itinuro ni Chelsea ang isang restaurant sa unahan. Ang restaurant na ito ay may napakagandang disenyo sa loob. Madalas akong pumunta rito kasama ang mga kaibigan ko. Gusto mo bang tikman ang pagkain doon? Ngumiti si Severin. Sige, bakit hindi? Hindi naman ako mapili sa pagkain at hindi rin ako pamilyar sa lugar na ito. Kaya kahit saan mo gustuhin, doon tayo maghapunan. Ngumiti si Chelsea at sabay silang naglakad papunta sa restaurant. Ngunit bigla siyang napakunot noon nang makarating sa entrada. Buwisit, ang malas ko naman at nakita ko na naman ang tabatsoy na iyon. Napatingin si Severin sa lalaking tinutukoy niya. Ang tabatsoy na sinasabi niya ay nakasuot ng puting Amerikana. Kasama niya ang dalawa pang lalaki at tatlong magagandang babae, at nasa likuran nila ang grupo ng mga bodyguard. Parang pagtitipon ng mga spoiled na mayayamang bata. Isa sa mga babae, na nakasuot ng puting bestida, ang nakakita kay Chelsea. Agad niya itong binati ng masigla. Oh hey, Chelsea, bumalik ka na. Ngumiti si Chelsea sa babae at bumulong kay Severin, iyan ang kaibigan ko mula universidad, si Audrey Moore. Palagi akong naiirite kapag nakikita ko siya kasi lagi niya akong sinusubukang pares sa tabatsoy na iyon. Ang tabatsoy ay galing sa isang pamilya ng second-tier upper class kaya ang tatay ni Audrey, na isang negosyante, ay pilit na nakikipaglapit sa kanya. Pagkatapos noon, palihim siyang tumingin kay Severin at napansin niyang gwapo pala talaga ito. Matapos pag-isipan, dinugtong ni Chelsea, nakita mo akong hubad kaninang hapon kaya may utang kang pabor sa akin. Pagpasok natin, magpanggap ka na boyfriend ko at quits na tayo pagkatapos nito. Natigilan si Severin. Ilang segundo ang lumipas bago siya pabulong na sumagot. Hindi ba binigyan na kita ng first grade high rank pill kanina? Quits na tayo roon, hindi ba? Hindi sapat iyon. Wala pang lalaki na nakakita sa akin ng hubad. Ikaw ang una kaya kailangan mong gumawa ng kaunti pang paraan para matawag kung quits na tayo. Itinaas ni Chelsea ang ulo niya at agad tumigil sa pagsasalita dahil papalapit na ang kanyang mga kaibigan habang nagsasalita sila. Hinawakan ni Audrey ang kanyang kamay at may ngiting nagtanong, Chelsea, kailan ka bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam ni Severin na magiging mabuting magkaibigan sana ang dalawang babae kung hindi lang dahil sa pagpipilit ni Audrey na pares si Chelsea sa tabatsoy. Ngumiti ng tipid si Chelsea. Kagagaling ko lang sa airport ngayong araw, plano ko sanang sabihin sa iyo bukas kaya laking gulat ko nang makita-kita habang papunta kami para maghapunan. Pagkatapos noon, binati ni Chelsea ang iba pa sa grupo, at huli niyang kinausap ang tabatsoy. Kamusta, Ginoong Rico? Matagal-tagal na rin. Sinipat-sipat ni Rico Miller si Chelsea mula ulo hanggang paa bago ngumiti. Miss Chelsea, mas lalo ka pang gumanda mula nang huli kitang makita. Sabi ko na nga ba, paglaki mo ay magiging isang magandang babae ka. Pagkatapos noon, tumingin siya sa gwapong si Severin at nagtanong, Miss Chelsea, kailan ka pa nagpalit ng bodyguard? At nasaan ang dati niyang grupo? Hindi ba marami silang nagbabantay sa iyo dati? Dahil walang paliwanag na inaalok si Severin, umatras ng isang hakbang si Chelsea at pinaglock ang kanilang mga daliri na parang magkasintahan. Audrey, Zane, Ginoong Rico, ipakikilala ko sa inyo ang boyfriend ko, si Severin Foylet. Boyfriend mo siya. Biglang nanigas ang ngiti sa labi ni Rico at naging malamig ang kanyang mukha. Nagdilim din ang mukha ni Audrey. Matapos kasi pangako ni Rico na bibigyan ng proyekto ang pamilya nila kapalit ng pagpares niya kay Chelsea,
bigo ngayon ang lahat ng plano niya. Nagbibiro ka ba, Audrey? Bakit hindi ko man lang siya narinig na ikinukwento mo noon? Kailan pa nagsimula ang relasyon ninyong dalawa? Kakakilala lang namin ilang araw pa lang ang nakakalipas. Siguro ito ang tinatawag nilang love at first sight, paliwanag ni Chelsea na may ngiti. Diyos ko, Chelsea, baliw ka na ba? Paano ka makikipagrelasyon sa lalaking kakakilala mo lang ilang araw? Kilala mo ba siya ng mabuti? Paano kung scammer siya? Alam mo bang mas marami pang masasamang lalaki kaysa mabubuti ngayon? Pagkasabi noon, inirapan niya si Severin na may halong pagkasuklam. Malinaw kung anong uri ng lalaki ang iniisip niyang kabilang si Severin. Sa halip na magalit, ngumiti lamang si Severin at sinabi kina Rico at sa mga kaibigan nito, "Hoy, tinawag niya kayong masasamang lalaki." Nagulat si Audrey. Mabilis siyang nagdepensa. Hindi sila ang tinutukoy ko. Tinitigan siya ni Severin. Miss Audrey, paano mo masasabi kung mabuti o masama ang isang lalaki? Para bang kilala mo lahat ng lalaki sa mundo? Ikaw. Namula sa galit ang mukha ni Audrey ngunit wala siyang maisagot. Severin foiled. Napakunot ang noo ni Rico at nag-isip. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya at nagsabi, "Bakit ngayon ko lang narinig ang pangalang iyan? Saang pamilya ka nagmula?" Agad na nakabawi si Audrey mula sa pagkagulat. Mabuti niyang tiningnan si Severin at nagtanong, "Severin foiled. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan. Hindi siya taga Wyman City, hindi ba? May pakialam ba kung saan ako galing?" Tugon ni Severin na may malamig na ngiti. Pagkatapos ay ipinatong niya ang braso sa baywang ni Chelsea para inisin si Audrey. "Ang mahalaga ay nagmamahalan kami, hindi ba, Chelsea?" Nagulat si Chelsea sa ginawa niya at sa isip-isip ay minura siya dahil sinasamantala nito ang sitwasyon. Ngunit alam niyang hindi niya ito maaaring itulak palayo lalo na at nakatingin ang lahat sa kanila kaya ngumiti siya ng pilit at nagsabi, "Oo. Iyon lang ang mahalaga. Wala akong pakialam kung mayaman siya o kung galing man siya sa isang mataas na pamilya. Hindi iyon ang mahalaga sa akin." Nakita ni Audrey ang pagkakataon at agad na nagsalita ng may pang-aasar, walang maniniwala dyan. Sino ba ang hindi nagmamahal sa pera? Hindi ka karapat-dapat kay Chelsea kung wala kang yaman. Tama siya, hindi mo ba alam na pera ang nagpapagalaw sa mundo? Sabat ni Zane na kumampi kay Audrey. Mas naging kampante si Audrey nang makita niyang ipinagtatanggol siya ni Zane. "Guwapo ka, aaminin ko. Kaya hindi ko maiwasang isipin na ginagamit mo lang ang itsura mo para linlangin si Chelsea at maging isang inaalagaan na lalaki. Chelsea, gusto mong magka-boyfriend? Sige, wala akong komento. Pero kaya mo namang makahanap ng mas mabuti kaysa sa kung sino lang na tulad niya, hindi ba? Maliban sa mas gwapo siya ng kaunti kumpara sa akin, wala naman akong nakikitang maganda sa kanya. Ano bang iniisip mo?" Dagdag ni Rico. Ngumiti si Chelsea nang nahihiya. "Wala akong pakialam kahit hindi siya mayaman. Masaya na ako basta makasama ko siya." Chelsea, tuluyan ka nang nababaliw. Galing ka sa isang third-tier upper class na pamilya kaya ang tanging lalaking nararapat sa iyo ay mula rin sa kaparehong antas ng pamilya. Bukod pa roon, hindi ka ba mahihiya kung hindi man lang kayang dalhin ng boyfriend mo sa mamahaling kainan? Dagdag pa ni Audrey. Pagkatapos ay humarap siya kay Severin at mapanghamak na nagsabi, "Siguro iniisip mo na si Chelsea ay madaling target dahil simple at inosente siya. Pero nandito kaming mga kaibigan niya. Hinding-hindi namin hahayaan na mapasama siya sa isang dukhang katulad mo. Oo nga, layuan mo na siya kung wala kang pera o kapangyarihan." Dagdag pa ng isa pang babae sa grupo. "Alam mo ba kung gaano karami ang ginagastos niya sa isang pagkain? 10,000 kada beses, at mahilig pa siyang bumili ng mga bag na libo-libo ang halaga. Kaya mo ba iyon?" Ngumisi si Severin. "Sabihin niyo nga sa akin. Ano bang pinagbabasehan ninyo para isipin na wala akong pera para dalhin siya sa mamahaling kainan? Nasabi ko ba kailanman na mahirap ako?" Natawa ng mapanlait si Audrey. Kahit sino kayang magsinungaling na may pera sila. Pagkatapos ay humarap siya kay Chelsea at nagtanong, "Chelsea, dapat mong ilibre ang grupo ngayong gabi dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita." "Sige, bakit hindi? Madali lang naman iyan," agad na sagot ni Chelsea nang walang pag-aalinlangan.
Sanay na rin siyang maglibre ng hapunan para sa kanyang malalapit na kaibigan. Yay! Salamat! Sabi ni Audrey bago lumingon kay Severin. Hoy, guwapo, narinig mo iyon. Sabi niya siya ang magbabayad ng hapunan natin. Dahil boyfriend ka niya, hindi mo naman siguro hahayaan na siya ang magbayad para sa atin, hindi ba? Kusang kumibot ang labi ni Chelsea. Lintik, pinagplanuhan na pala siya nito. Agad siyang ngumiti ng pilit at nagsabi, ano ba yang sinasabi mo, Audrey? Mga kaibigan ko kayong lahat, hindi niya. Bukod pa roon, unang beses niya kayong makikilala kaya nararapat lang na ako ang magbayad ng hapunan. Nang marinig ito, nagkatitigan sina Audrey at Rico. Sa oras na iyon, mas nakumpirma nila na mahirap si Severin, dahil kung hindi na sana ipinilit ni Chelsea na siya ang magbabayad ng hapunan. Chelsea, hapunan lang naman ito. Sigurado akong kayang-kaya ng boyfriend mo iyan. Bukod pa roon, hindi ba't kapag kayo na, kaibigan niya na rin kami. Hindi naman kailangang pagtalunan kung kaninong kaibigan kami, sabi ni Rico. Tama si Ginoong Rico, sabat ni Zane. Gawin na lang nating selebrasyon ng pagiging magkasintahan ninyo ang hapunang ito. Kaya dapat boyfriend mo ang magbayad. Isa pa, madalas tayong magkakasama sa hinaharap at bilang lalaki, hindi maganda kung ikaw lagi ang nagbabayad. Ayos lang kung kasal na kayo pero gusto mo ba talagang maging boyfriend ang isang kuripot? Nawala ng masabi si Chelsea. Naisip lang niya ang planong ito para sukuan siya ni Rico, pero hindi niya inaasahan na malalagay si Severin sa alanganin. Ngunit laking gulat niya nang ngumiti lang si Severin. Tama kayo, ako dapat ang magbayad ng hapunan. Tara, pumasok na tayo sa restaurant. Nag-inat si Audrey bago mapanuyang nagsabi, salamat pero nag-aalala kami na baka wala kang pambayad mamaya. Nakakahiyang mangyari iyon, hindi ba? Kaya ipinapayo ko na sabihin mo na ngayon ang totoo habang may pagkakataon ka pa. Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang ito para sa akin. Isa pa, numero lang ang pera para sa akin, sagot ni Severin ng may ngiti. Iniisip na puro hangal lang na istorbo sina Rico at ang iba pa. Pagpasok nila sa restaurant, pinangunahan ni Audrey ang grupo papunta sa isang pribadong silid kainan sa ikalawang palapag. Pagdating doon, nag-order ang buong grupo ng mahabang listahan ng pinakamahal na putahe at mga alak na nasa menu. Audrey, hindi ba't sobra naman ang in-order ninyo? Kaya ba nating ubusin lahat iyan? Dahan-dahanin mo rin ang red wine. Sayang kung hindi natin mauubos ang lahat ng bote, sabi ni Chelsea. Halata na nag-aalala siya na mapapahiya si Severin kapag nalaman ng lahat na wala itong pambayad ng bill. Mas nakadagdag pa sa kanyang pag-aalala na hindi niya alam ang numero ng bank account ni Severin kaya wala siyang paraan para lihim na padalhan ito ng pera. Huwag kang mag-alala, Chelsea. Maaari naman nating ipabalot sa restaurant ang mga tira para maiuwi kung hindi natin kayang ubusin lahat. Tungkol naman sa alak, pwedeng itabi ng restaurant para sa atin at maaari tayong bumalik upang ubusin iyon sa susunod, sagot ni Audrey na may ngiti. Pagkatapos ay iniabot niya ang menu sa waiter bago umupo ng komportable sa kanyang silya at mapanghamak na nagsabi kay Severin. May paunang bilang ako sa mga alak na in-order namin at aabot iyon ng halos 200,000 at 85,000 dolyar. Sinasabi ko na ito sa iyo para hindi ka mabigla mamaya. Ngumiti si Severin. Maraming salamat, pero iyan na ba ang pinakamagagawa ninyo? Naghanda pa naman akong gumastos ng higit 1,000,000 dolyar. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bahagyang nanginag ang labi ni Audrey. Hindi niya inaasahan na siya mismo ang mapapahiya. Buwisit, pagbabayaran niya ang pang-iinsulto niya sa akin. Itinaas ni Zane ang kanyang baso. Tara, lahat kayo, taas natin ang ating mga baso at mag-toast para sa pagbabalik ni Chelsea. Matagal na rin mula noong huli tayong sabay-sabay na uminom. Sulitin na natin ngayong gabi dahil ang dami nating in-order na magagandang alak, dagdag ni Rico. Masama ang loob niya pero pinilit niyang maging kalmado. Nagsimula ng kumain at uminom ang lahat pagkatapos noon. Maya-maya, sinadya ni Rico na magtanong. Severin, hindi ka man lang kumurap nang makita mo ang presyo sa menu. Galing ka ba talaga sa isang sobrang mayamang pamilya? Ngumiti si Severin.
Komportable ang pamilya ko. Ang masasabi ko lang ay mas mayaman kami kaysa sa pamilya mo. Biglang nanginig ang labi ni Rico at dumilim ang kanyang mukha. Hindi niya inakalang magiging ganoon ka-arroganti si Severin. Puro salita ka lang. Ang dami mo yatang nainom. Lasing ka na ba? Tumawa si Audrey. Ang pamilya ni Rico ay galing sa isang pangalawang antas na mataas na uri. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay mayaman silang hindi bababa sa 15 milyong dolyar. Hindi basta-basta malalampasan ang halagang iyon. Ngumiti si Severin. Walang saysay na ikumpara siya sa akin dahil hindi kami magkalebel. Ikaw, galit na sabi ni Rico habang pinipigil ang ngipin. Gusto niyang tanungin si Severin na ipakita ang laman ng kanyang bank account, pero alam niyang masyadong bastos iyon. Napakunot ang noo ni Chelsea. Labis siyang nag-aalala na baka nagbabluff lang si Severin. Pero isa na siyang mandirigmang hari na may antas na 7 o 8, kaya siguradong kayang-kaya niyang bayaran ang hapunang ito, hindi ba? Pinilit niyang paniwalain ang sarili na hindi siya mapapahiya basta mabayaran lang ni Severin ang hapunan. Pagkatapos, saka na lang niya ito padadalhan ng pera mamayang gabi. Ngayon ay ngumisi si Zane at nagsabi, Severin, bakit ngayon ka lang namin narinig kung sobrang yaman mo pala? Kaunti lang naman ang mga mayayamang pamilya sa Wymont kaya halos kilala na namin lahat ng mga mayayaman dito sa lungsod. Ngumiti si Severin. O heto, kilala niyo na ako ngayon. Buwisit, medyo swabe pala iyon, na may pumuri. Isa sa mga babae ang napairap. Ang sabi ng lalaking yan, ang dami mong nainom ngayong gabi. Magpapanggap ka bang lasing mamaya para makalusot ka sa pagbabayad? Ngumiti si Severin. Huwag kayong mag-alala. Kayo ang malalasing bago pa ako mapalapit doon. Buong kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan sa alak. Ang dahilan kung bakit nalasing siya noong nakaraan ay dahil ang mga kasamahan niyang sina Callum, si Moore, Zeke, at ang iba pa ay may sobrang taas ng tolerance sa alak. Sunod-sunod siyang tinatapatan ng toast kaya wala siyang choice kundi uminom ng mas marami kaysa dati. Haha, Chelsea, puro yabang lang ba ang kaya ng boyfriend mo? Kabanata 140. Paanong nagagawa mong gawing nobyo ang isang taong hindi maaasahan? Hindi ba't mas mabuti si Ginoong Rico na lang ang piliin mo? Sarkastikong tanong ni Audrey. Kahit mabait si Chelsea, hindi na rin niya kinaya ang paulit-ulit na pang-aasar ni Audrey kay Severin. Dumilim ang kanyang mukha. Audrey Moore, alam ko kung anong klaseng nobyo si Severin kaya wala kang dapat ipag-alala. Isa pa, hindi maganda ang panghihimasok sa buhay ng may buhay. Dumilim din ang mukha ni Audrey. Nang maramdaman niyang naitulak na niya si Chelsea sa hangganan, bahagya niyang pinakalma ang tono. Chelsea, para sa ikabubuti mo lang naman ito. Dapat tayong magpakasal sa kauri natin. Nababahala rin kami na baka malinlang ka ng isang walang kwenta. Hindi inaasahan, biglang pumasok ang manager ng restaurant at nagsabi, Pasensya na po, mga ginoo at ginang. May nagpabok ng buong restaurant kaya kailangan ninyong maghanap ng ibang kainan. Nagagalit na tanong ni Rico, nagbibiro ka ba? Sinong arroganting tao ang nagtataboy sa amin palabas? Bulag ka ba? Hindi mo ba alam na narito si Ginoong Rico ng pamilyang Miller? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na paalisin kami gayong hindi pa namin natatapos ang aming pagkain? Malamig na sabi ni Audrey. Paumanhin, ngunit ang nagpabok ng buong restaurant ay ang anak ng alkalde. Sinabi niya na nais niyang magdaos ng piging para sa isang mahalagang tao. Kaya wala kaming magawa kundi pakiusapan kayong lumipat na lang ng ibang kainan. Pagkaraan ng saglit, idinagdag ng manager, at saka, sinabi ni Ginoong Harry na siya ang sasagot sa hapunan ninyo. Si Ginoong Harry pala. Mabuti pa umalis na tayo. Halos tapos na rin naman tayong kumain. Tungkol naman sa mga alak, maaari nating ipaiwan muna dito sa restaurant at babalikan na lang natin sa susunod. Agad na sumang-ayon si Rico nang marinig na si Harry ang nag-book ng buong restaurant. Isa siyang taong hindi niya kayang kalabanan. Kilala si Harry bilang isang malupit na tao kaya lahat ay umiiwas sa kanya. Ang lahat ng mga nakalaban niya ay namatay sa misteryosong paraan kinabukasan. Tamang desisyon, Rico. Busog na rin naman ako kaya mabuti pang umalis na tayo, sabi ni Audrey. Tumayo na ang lahat, kasama si Chelsea. Napailing siya sa kawalan ng magawa.
Napaka-unfair nito, naisip niya. Pero wala rin naman kaming magagawa tungkol dito. Napasinghal si Audrey nang mapansin niyang nakaupo pa rin si Severin. Ano pang ginagawa mo dyan? Tumayo ka na. Dapat magpasalamat ka pa nga na hindi mo kailangang sagutin ang bayad sa hapunang ito dahil si Ginoong Harry na ang nagbayad. Nadismaya si Zane na hindi na niya makikita ang kahihiyan ni Severin kaya siya man ay napasinghal. Oo nga, ang swerte mo naman na nakalusot ka rito. Hindi nagsalita si Severin, bagkus ay nagbuhos siya ng panibagong alak sa kanyang baso. Nang makita ito, tumigas ang ekspresyon ng manager. Sinabi ni Ginoong Harry na lahat ay dapat makaalis sa loob ng 10 minuto. Ang sinumang hindi aalis ay parurusahan. Kaya bilasan mo na, Ginoo. Tumatakbo na ang oras. Uminom si Severin ng alak at saka nagsabi sa manager, hindi mo ba sa tingin ay hindi makatarungan ang ginawa ni Ginoong Harry sa amin? Dapat mas maaga siyang nagpabok kung gusto niyang magdaos ng piging para sa isang mahalagang tao. Hindi pa nga kami tapos kumain at pinalalayas na kami.